Okay, so welcome po ulit dito sa ating last part ng School Form Automation, which is ito yung bonus file ko sa inyo, yung Students Profile Inquiry. Yan. So, ang purpose lang naman nito ay kung gusto nyo ng mabilisang inquiry sa mga bata, halimbawa, gusto mong malaman yung contact number niya, yung age niya, LRN niya, nang hindi nagbubukas ng napakaraming file. Ito yon, yung Students Profile Inquiry. At the same time, magagamit mo rin po ito for card viewing. Depende kung gustong gamitin ng school nyo, yung card viewing function nito, di ba? Ma-identify mo rin dito yung distinction niya. Ma-identify mo rin dito yung disabilities, kung saan galing siya, or kung transfer siya. Okay, ngayon, paano ito mangyayari lahat? Paano ito gagana lahat? Okay? So, dito, sa section na to, dito kayo magta-type ng pangalan nyo. Kapag tinype nyo dyan, halimbawa Miguel, nakalagay Miguel, ang lalabas ay no records found. Okay, no records found, ibig sabihin walang nakita na data. Okay, so halimbawa lagyan natin De La Cruz. Ayan, so may lalabas na ngayon De La Cruz. Saan ang galing yung mga data na yan? Bakit biglang nagkaroon? So galing po yan na naman sa pinagsama ng lahat ng form natin. Okay, pinumbine ko po sila sa iisa. So makikita nyo lahat dyan yung data ng bata ninyo, including the address. Okay? So, nasa inyo na yan. Ngayon, may mapapansin kayo dyan, itong address, blanco. Contact number, blanco. Religion, blanco. Difficulties, blanco. Okay? Ito mga to, blanco na to eh. Ngayon, manual natin talagang ilalagay yan, ha? Okay? Manual yan. Saan tayo mag-input? Okay? Pupunta tayo ngayon dito, sa database. Yan. So, nakikita nyo may mga data na, di ba? Galing yan sa SF1. Okay, galing yan sa SF1, doon po yan galing. Ngayon, itong address, mano-mano po nating ilalagay dyan. May note naman ako dyan eh. Ayan o, starting yung manually type. Bakit manual? Siyempre, sa LIS, wala namang nakalagay doon na address eh. So, ito, kung for home visitation purposes, kung gusto mong pwede mo lagay ng address. Para makasigurado ka, halimbawa, biglang nawala yung bata, alam mo kung saan nakakilapin. Diba? Ganon din sa student's contact number, yan. Religion, syempre hindi naman natin alam lahat yung mga yan, yung mga religion na mga yan. Pwede yan manual. Okay, then sa parents contact number, yung kung may SFT na ba siya o wala, kung meron, lagay nyo Y or yes, nasa inyo. Disabilities, ito alam nyo to, na tuwing bago mag-start ang buwan yata ng pasukan or hinihingi natin sa kanila. Diba? Kung may pa silang difficulties. Ganun din sa allergies. Tapos kung saan school siya galing. Okay? Yan lang naman yung purpose ng learner's profile na to. Para hindi kayo mahirapang maghanap kung nasaan tong mga bata na to. Okay? So, ulitin ko lang ulit yung mga nakikita nyong data dito ay galing yan sa SF1. Okay? Then, pinagsama po yan, SF1, SF5. Pinupleto ko na po yan. Pinumpay ko na sa iisang para isang tinginan na lang. So, ang purpose nito, for preview or review, pwedeng pang card viewing, nasa inyo kung paano nyo gagamitin to. Okay, so I think that is the end of this tutorial para sa School Form Automation. Okay, so kung may mga tanong kayo, pwede nyo namang i-visit ang aking website. Okay, if you are interested to have a copy of this file sa lahat ng mga template na ginawa ko, pwede nyo i-visit yung website para malaman yung iba pang details doon. Okay, so yung details sa aking website ay nasa description. And see you for the next video. Bye-bye.